Magsingawit tayo sa Diyos na papuring kalugod-lugod. Magsingawit tayo sa Diyos na haleluya. Magsaya agkat nakita ang dakilang buwan. Tugtuging mga trumpeta, magtatabuhay siya. Magsiawit tayo sa Diyos, kapapuring kalugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng haleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, narito na tayo sa pinakamahalagang yugto ng pagdiriwang sa simbahan, ang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ang sandigan ng ating pananampalataya. Kaya buong galak natin po itong ipagdiwang at upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos, walhati sa Diyos ang kaligtasan. Walhati sa Diyos, walhati sa Diyos ang kaligtasan. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, tinatalaga namin, sinasamba ka namin,
sa Diyos sa kaligtasan, sapagkat ikaw naman ang banal. Ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Amamin. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaligtasan. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaligtasan. Walhati sa Diyos sa kaligtasan. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pag-isal natin ang kapayapaan sa mundo. Pag-isal natin ang mga OFW, ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit na mga nag-aalaga sa kanya, ang mga may pinagdaraanan sa buhay ngayon. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan sa lahat, binuhay mong muli ang iyong anak upang itawid kami sa buhay na kasiyasiya at ganap. Puspusin mo kami ngayon ng galak sa aming pagninilay, sa aming pagsalubong ni Jesus na muling nabuhay, na sa kanyang inang puno ng lumbay. Katulad ni Maria, tanggapin nawa namin ng buong pananampalataya na si Jesus ay muling nabuhay at nabubuhay ngayon at magpakailanman. Amen. Sa unang pagbasa, ating matutunghayan ang pangangaral ni Pedro Apostol tungkol sa Panginoong muling nabuhay. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noon pang unay pinili ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siyang muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siyang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing, di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko.
Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay ang lahat ng ito. Ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Sa ikalawang pagbasa, ipinapahayag sa atin na tayo dapat mabuhay na ayon sa buhay na kaloob ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Kristo'y inihain na, mamaswag pamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." At si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagupugay sa inyo. Salamat din sa mga alagad ng batas, mga pulis, mga sundalo, mga navy. Kayo din sa mga bumbero. Parang may sunog yata ngayon na ginagawa ang kanilang tungkulin ng buong tapat.
Marami pong salamat sa inyo. Ang pulang laso na ito ay para din sa inyo. Mabuhay po kayo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Happy Easter po. Happy Easter, ngumiti naman kayo. Palakpakan natin ang ating Panginoong muling nabuhay. Sino po dito ang gustong mamatay? Taas ang kamay. Huwag mo namang itaas yung kamay ng asawa mo. Seriously, mahirap man ang buhay, ayaw nating mamatay. Gusto natin, hanggat maaari, hanggat po pwede, mabuhay. Ang dahilan ay sapagkat nilikha tayo ng Diyos hindi upang mamatay, kundi upang mabuhay. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. And so we were made to share in His eternal life and not to die. That is why normal sa tao ang magnais mabuhay at matakot mamatay. Unfortunately, when we speak about death, hindi lang naman yung kamatayan ng ating katawan, palagay ko ang ating kinatatakutan. If you'll think about it, di ba? Ayaw din nating mamatay. Halimbawa, yung gana natin, yung sigla natin, na gawin yung mga ginagawa natin na may kaugnayan sa katungkulan natin o sa pananagutan natin. Ako bilang pare, ikaw bilang doktor, bilang engineer, lalong-lalo na bilang asawa, bilang magulang, bilang ina, bilang ama, bilang kapatid, bilang kaibigan. Ayaw mong mawala yung sigla, yung gana mo na gawin ang katungkulan o pananagutan mo sapagkat po pwedeng maituring na pagkamatay na ito. Nandiyan din yung mamatay yung relasyon natin sa mga taong mahalaga sa atin. Yung mamatay ang pag-asa natin. Yung mamatay ang pananampalataya natin. Sabi ko nga minsan, ang kawalan ng pag-asa ay simula ng kamatayan ng tao. Pupwedeng gumagalaw pa rin tayo, pupwedeng humihinga pa rin tayo, pero wala nang ganang mabuhay. Kamatayan ding maituturing yan at nakatatakot din po yan. Halimbawa ngayon, wag naman sana, baka meron dito sa atin o sa kasama natin sa live stream ang patay na o kaya nag-aagaw buhay na kasi papawala na ang sigla sa buhay. Papawala na ang ligaya sa buhay. Papawala na ang pananampalataya o pag-asa dahil sa tindi ng kanilang mga problema. Huwag naman po sana. Sapagkat yan ngayon ang gustong i-address ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. You see, ang ating Panginoon ay hindi basta ipinako sa krus at namatay. Marami siyang pinagdaan ng mga pagkakataon na ginamit ng Diablo para patayin ang sigla niya, para patayin ang pag-asa niya, para patayin kahit ang pananampalataya niya. Pero ang lahat ng ito ay kanyang napagtagumpayan. Kaya the resurrection of Jesus is not just victory over death. It is also victory over sin, over hopelessness, over sadness, over despair, over brokenness. Yes, big problems bring so much pain. But for Jesus, the worst thing is never the last thing. Ang huling halakhak, ang huling salita ay nasa Panginoon pa rin natin. Ganon kamakapangyarihan ang Panginoon sa lahat ng kamatayan na po pwede nating maranasan. Naalala ko tuloy yung kwento tungkol sa isang nagtatanong, sino nga ba o ano nga ba ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito? Una niyang tinanong, ang apoy, Apoy, ikaw ba ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito? Sumagot ang apoy, hindi ako, kundi ang tubig. Kasi gaano man ako kalaki, naaapula ako ng tubig. Tinanong niya ngayon yung tubig, tubig. Sabi ng apoy, ikaw daw ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito. Ikaw nga ba? Sumagot ang tubig, hindi ako kundi ang araw. Kasi
Kapag ako'y nabilad sa araw, ako'y nag-evaporate. Tinanong nito ang araw, Araw, ikaw ba ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito? Sumagot ang araw, hindi ako, kundi ang ulap. Kasi gaano man katindi ang sinag ko, natatabingan niya ako. Tinanong nito ang ulap, ikaw ba ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito? Sumagot ang ulap, hindi ako, kundi ang bundok. Kasi nahadlangan niya ako, nabablock niya ang path ko. Tinanong nito ang bundok, abay, ikaw pala ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito. Sumagot ang bundok, hindi ako, kundi ang tao, sapagkat kinakalbo niya ako. Tinanong ngayon ito ang tao, abay, hanga ako sa iyo. Lahat tinanong ko, ikaw ang tinunton. Ikaw ba ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito? Sumagot ang tao, hindi ako, kundi ang kamatayan. Kasi gaano man ako kamakapangyarihan, tingnan mo, basahin mo ang kasaysayan. Walang napakamakapangyarihang taong di namatay. Lahat namamatay. Kaya ang pinakamakapangyarihan ay ang kamatayan. So tinanong nito ang kamatayan, ikaw ba ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito? Sumagot ang kamatayan, noong una akala ko, oo ako. Pero more than 2,000 years ago, may nabuhay dito ang pangalan ni Kristo. Pinatay ko siya. Pero pagkatipas ng 3 araw, nabuhay siyang muli gaya ng sinabi niya. Kaya walang ibang pinakamakapangyarihan kundi siya. Amen. Totoo, kay Kristo, ang kamatayan ay hindi lamang basta nakakita ng katapat. Ang kamatayan kay Kristo ay nakakita hindi lamang ng katapat, kundi ng sobrang kapangyarihan. Sapagkat hindi lamang pinagtagumpayan ni Kristo, hindi lamang tinalo ni Kristo ang pinakakapangyarihan ng demonyo, walang iba kundi ang kamatayan. Binigyan pa niya ito ng napakagandang kahulugan. Ang kamatayan na dati ay katapusan lamang ng pangkaraniwang buhay ng tao sa mundong ito, ng pansamantalang buhay ng tao sa mundong ito. Kay Kristo, ginawa niya itong simula ng buhay na walang hanggan sa kabila. Kaya kumbaga sa basketball, hindi lamang niya ito tinapal, ineskoran pa niya ito. Hindi lamang niya ito tinapatan, sinobrahan pa niya ito para sa kaligtasan ng tao. At yan ang kayang gawin ni Kristo sa anumang kamatayan na pwede nating maranasan sa mundong ito. He can turn our pain into gain, our loneliness into happiness, our loss into victory, our shame into glory. Sipin po ninyo kung papaano tinapatan at niremedyohan ni Kristo ang bawat detalye ng kasalanan. Hindi lang niya tinalo, sinobrahan pa niya ito. Halimbawa, slide please. Ayan, sa hardin, hindi sumunod ang tao. Pag sinabing tao, si Eva at si Adan, ang unang tao. Sa hardin, hindi sumunod ang tao sa kalooban ng Diyos. Bagamat napakadali sana, sapagkat isa lang yung sinabi sa kanila, huwag niyong kakainin yan. Huwag niyong papakialaman yan. Napakadali sana, sapagkat sa hardin, nasa sa kanila ang lahat. Si Kristo, sa hardin, kahit hirap na hirap. Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Sumunod sa kalooban ng Ama. Next slide, please. Ginusto ng tao na maging katulad ng Diyos. Kay Kristo, ginusto ng Diyos na maging katulad ng tao. Next slide, please. Nakipag-usap ang tao sa demonyo. Sinopla ni Kristo ang demonyo. Next slide, please. Kahit busog na busog ang tao, sapagkat lahat pwede niyang kainin, kinain pa rin niya ang pagkaing alok sa kanya ng diablo. Si Kristo, kahit Tom Jones, gutom na gutom, 40 araw na hindi kumakain, hindi pa rin kinain ang pagkaing alok ng demonyo. Gawin mong tinapay ang mga batong ito. Next slide, please. Nang magkasala ang tao, nagtago siya. Si Kristo,
para sa pagkakasala ng tao, pinakita niya ang kanyang sarili para sagapin tayo sa kasalanang itinatago, sinisikreto, kinakahiya natin. Next slide please. Nang magkasala ang tao, nagtabing siya, nagsaplot siya, sapagkat hiyang-hiya siya. Si Kristo sa krus, inalisan ng saklot, hiniya para tubusin sa pagkakasala ang tao. Next slide please. Nang magkasala ang tao, he passed the guilt. Nanisi. Sinisi ang isa't isa, sinisi hanggang ang diablo. Jesus absorbed all the guilt. Kaya nga sa next slide please, kung sa punong kahoy nagkasala ang tao, sa kahoy na krus, tinubos ang tao. Kung sa punong kahoy, pumasok ang kamatayan, sa kahoy na krus, pumasok ang buhay na walang hanggan. Hindi lang niya tinapatan, sinobrahan pa niya, binigyan pa niya ng napakagandang kahulugan. And again, iyan ang pangako ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Iyan ang pangako niya at kayang-kaya niyang gawin sa anumang kamatayan na po pwede nating maranasan sa buhay na ito. Hindi lang niya tatapatan. He will turn the table around. So sobrahan pa niya para mas maramdaman at mas ma-appreciate natin ang biyaya ng muling pagkabuhay niya. Basta, sana, wag lang tayong mawawalan ng pag-asa. Sapagkat kung papaanong inayos muna ng Diyos ang mga detalye sa pagkakasalang ng tao bago ang muling pagkabuhay ni Kristo, pupwedeng bago ang muling pagkabuhay natin sa mga problema na nakamamatay sa atin, may inaayos muna ang Diyos na detalye sa buhay natin o sa buhay ng mga taong malapit sa atin. Pupwedeng inaayos muna niya ang ugali natin. Pupwedeng inaayos muna niya ang disposition natin. Pupwedeng mas pinatatatag muna niya ang pananampalataya natin, ang samahan natin sa pamilya natin, ang kondisyon sa lipunang ginagalawan natin. Upang kapag naramdaman natin at nakita natin kung paanong ang nakamamatay na problema natin ay mas lalo pang makapagpabuhay sa atin. Kung makita natin kung paano ito isolve ng Panginoon sa buhay natin, kung makita natin kung paano bigyan ito ng Panginoon ng bagong kahulugan sa buhay natin, doon, mas ma-appreciate natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon natin. If our greatest problem will turn out to be our greatest blessing, sapagkat in that way, our greatest tragedy will be our greatest testimony. Tandaan po natin, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ang siyang patunay na Diyos siyang talaga. Kaya kapag tayo rin ay binuhay ng Panginoon mula sa kamatayan sa pagkakasala at kamatayan sa problema, bago pa ang physical nating pagkamatay, ay nandun ang ating spiritual na pagkabuhay, mas ma-appreciate natin na Diyos nga siyang talaga. Kaya sana mga kapatid, sa gitna ng mga matitinding problema, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sapagkat sa gitna ng mga matitinding problema, ipaparamdam niya sa atin ang pangako at ang biyaya ng muling pagkabuhay niya. Hindi lamang sa kamatayan natin ng pisikal, kahit na sa kamatayan nating emotional, psychological, and even spiritual. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Ito po sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya
Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samukha, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat anak niya. ang sampo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samukha, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat ang mahal niya ako. sampo ko. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samukha. diringgin ang Pumigil Diyos tayo. ang sampo ko. Panginoon, buhayin mo kami mula sa aming mga problema na ikinamamatay ng sigla, ikinamamatay ng pag-asa, ikinamamatay ng pananampalataya namin. Ang biyaya ng iyong muling pagkabuhay naway sumaamin at sumapamilya namin, sumaamin sa bansa namin, sa mundong ginagalawa namin. Sa mga pagkakataong parang ang lakas ng kasamaan, ang puwersa ng kadiliman, tulungan mo po kaming dumanas ng iyong kaliwanagan. Huwag mo po kaming pababayaan. Bago pa ang katawan namin ay mamatay, tulungan mo po kaming masigla at may pananampalatayang mabuhay. Hallelujah! Hallelujah! Siya ay muling mabalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Pero ngayon pa lang, nandyan na ang biyaya ng muling pagkabuhay. Kaya pwede mo sabihin, mayroong magandang mangyayari sa kabila ng nakamamatay mong problema. Kung lalapit ka kay Jesus, sapagkat ang mga problemang nakamamatay, galing sa diablo yan. Hindi ka pababayaan ng Panginoon sa mga laban na yan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta, kapit ng kapatid. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo tayo. Mga kapatid, sariwain natin ngayon ang ating mga pangako nung tayo binyagan. Para kayong makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan po ba itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kay huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil po ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman ay harapin natin ang ating pananampalataya. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, at lumikha ng langit at lupa, kayo po ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinako sa krus na matay, nilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo po ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo po ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo.
Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang hiniling nating lahat. Habilin ni Jesus, noong siya'y lumisan, tayo ay nagkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang hiniling nating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Alisay na pag-ibig sa aming sumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang hiniling nating lahat. Manalagad mo, paano makikilala at nilang pag-ibig, wala nang iba pa. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang hiniling nating lahat. Panalangin ng bayan. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Haring matagumpay, panalangin namin pakinggan. Haring matagumpay, panalangin namin pakinggan. Panginoong Hesus, liwanag na nagningning sa kadiliman, inakay mo sa buhay ang iyong sambayanan at pinagkalooban ng biyaya ng kabanalan ang aming marupok na kalikasan. Maipagdiwang nawa namin ang araw na ito bilang papuri sa iyong kadakilaan. Kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin namin pakinggan. Panginoon, tinahak mo ang landas ng pagpapakasakit at pagkamatay. Makihati nawa kami sa iyong paghihirap at kamatayan at muling mabuhay upang makibahagi sa iyong kaluwalhatian. Kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin namin pakinggan. Anak ng Ama, aming Panginoon at kapatid, hinirang mo kami bilang kalipunan ng mga pari para sa Diyos. Ang aming masayang alay ng papuri sa iyo, naway aming maihandog, kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin namin pakinggan. Hari ng kaluwalhatian, hinihintay namin ang dakilang araw ng iyong mabunying pagdating. Mamasdan nawa namin ang iyong mukha ng harapan at magbagong anyo ayon sa iyong wangis. Kami dumadalangin.
Haring matagumpay, panalangin namin pakinggan. Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng iyong pagkabuhay na buwag ang kapangyarihan ng kamatayan at binuksan mo para sa amin ang landas sa buhay na walang hanggan. Ang pagdiriwang namin ngayong ginaganap ay magpanibago nawa sa pamuhay naming lahat sa tulong ng Espiritu sa amin nagliliwanag. Sa iyong pamamagitan, magpasa walang hanggan. Amen. Maupo tayo. Paalala lang po, mag-ingat po tayo sa paglakad kasi po dahil na napatakan ng kandila yan, yung sahig natin madulas po, ha? Kaya may mga parts na madulas. Kaya ingat po, ha? Ingat. Pag-aalay.
Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mo sarili namin laging maihandog sa banal mong apag ngayon. Amin ang ginaganap, pagkaalay namin sa alay, kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Hinayan mo kami sa yaman ay kapos. Gawing karapat-dapat bunga ng pagpapagod sa banal na pagtitipon, pag-ibig at tugon. Pag-alay namin sana ay kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag na bigay mong kaligtasan. Siawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ibayag, ibayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Kayong mga angkan, maghandog sa poon. Luwalhati at papuri, ialay sa Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan.
sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Lalo na ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig sa pagkabuhay niya bilang manunubos pag-asa at pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang dipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga mahal na yumauna.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Peace be. Peace. Peace. Orang Diyos na nag-alis ng mga kasalanan.
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, ating muling pagkabuhay. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luwas sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay, manalig ka. At ngayon, ilawan ang mga nating nabutas. Ngunit siyang ating hahayaang maglandas. Pag-asa'y muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luwas sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay, manalig ka.
sandaling maghari ka, ako'y muling nakakita, nakabigkas, nakadama ng hulay ng buhay. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot, kay Jesus
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa ipinagdiriwang naming Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Jesus, world. King of mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inangliyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikitsat sa mga tulong na binibigay ninyo. Paalala, ingatan po natin ang ating mga halaman. Ingatan po natin yung mga basura po natin, please. Huwag po nating iiwan, please. Salamat po. Huwag po tayong bibili sa vendors kapag nasa loob ng patio. Kasi po, lalo na kapag nandyan din sa harapan ng gate, yung nagbablock sila sa gate, please, huwag po kayong bibili. Kasi po, sinasabihan na namin sila ng tamang pwesto, please, huwag kayong bibili. Kasi po, nakaka-block po talaga, basta nakaka-istorbo. Hindi po tayo matatawaran sa pagtulong natin sa mga nangihingi ng tulong. Pero inaayos lang po natin sila. Okay? So please, huwag kayong bibili ng anuman sa loob ng patio. Kasi sa patio, may mga nagsisimba. Okay? Yun lang po. Marami pong salamat sa inyong lahat. Mag-ingat din po sa mandurukot, please. Mag-ingat sa mandurukot. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pakiyuko ang inyong ulo at hilingin ang pagbabasbas ng ating Panginoon. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos sa lahat ng kasalanan ay Kanya nawang ipagsanggalang. Kayong nagdiriwang ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at patnubayan ng Diyos, Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Salamat. Pumayo't ihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y lubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at kalan siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Alleluia. At isigaw sa lahat, kalinga niya'y wagas, tayong dukha
parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah. Yung magpapabless items lang